Napaiksi ang panloob ng dalawang lalaki sa isang tindahan sa Manito, Albay matapos marinig ang iyak ng isang bata. Paglabas nila ng tindahan, dinig naman ang tahol ng ilang aso. Napaiksi man, natangay naman ng mga kawatan ang libu-libong pisong cash at mga gamit mula sa tindahan at sa bahay kung saan ito nakadugtong. Walang habas na pumasok ang mga salarin, ang isa armado pa ng baril. Umabot sila pati sa kwarto ng biktima kung saan kitang may natutulog. Hinihinalang sangkot ang mga kawatan sa iba pang insidente ng pagnanakaw sa lugar. Nanawagan ng mga biktima sa mga otoridad na sana'y mahuli na ang mga magnanakaw. Sugatan ng isang lalaki matapos masabugan ng napulot niyang bagay na inakala niyang vape, pero bahagi pala ng isang improvised explosive device. Na-ospital po ang biktima pero hindi siya lusot sa reklamo. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Kita sa CCTV ang isang lalaki na may kinakalikot na isang bagay habang nakaupo sa kanyang motorsiklo sa tapat ng Santa Ana Public Market sa Maynila mag-aalas 6 kagabi. Ilang saglit lang, sumabog ang bagay na kinakalikot ng lalaki. Agad siyang nilapitan ng kanyang live-in partner at ilang tao sa lugar. Dahil sa pagsabog, pansamantalang isinara sa publiko ang bahagi ng Pedro Hill para sa investigasyon ng SOCO at District Explosive and K9 Unit ng Manila Police District. Nagtamo ng mga sugat sa mukha, tiyan at mga kamay ang 34 anyos na biktima. Pagdating ko po dito sa harapan ng palengke, nakita ko yung lalaki, sinalo ng babae, asawa niya. Tapos pagharap sa akin, puro dugo na yung lalaki. Kaya inaya ko na sumakay sa tricycle. Malakas po kasi andun na kami sa kapihan, taka yung mga nagtitinda doon narinig. Malakas talaga. Inakala raw ng lalaki na vape ang kinakalikot niya na napulot niya sa kanilang basurahan sa bahagi ng New Panaderos. Ayon sa pulisya, hindi vape kundi incomplete IED component o pampasabog ang napulot ng biktima. Kaya kahit na-ospital siya, kailangan siyang arestuin dahil sa illegal possession and use of explosives. Dapat, ang ginawa talaga niya is upon checking nung ganong gamit, tawag siya sa barangay o sa pulis kagad para ma-check kung ano man yun. At chinig namin yung blast site. Wala kami nakita ng any portion ng sinasabing plastic container. Ang nakita talaga namin is yung portion talaga yung pin, yung mga clip nung fuselage nung allegedly fragmented grenade. Iniimbestigahan na rin ng pulisya ang lugar kung saan sinasabing napulot ito ng biktima. Nasa kustodiya na ng Santa Ana Police Station ng biktima pero dadalhin muna siya sa orthopedic. Kinakailangan daw kasing putulin ang bahagi ng kanyang kanang daliri dahil sa nangyaring pagsabog. Marami ng insidenteng ganyan sa atin na out of curiosity, nakikita naman yung bagay. Then eventually, sasabog pala. Marami nang napahamak dyan. Mag-alas 12 na ng hating gabi nang muling buksan sa publiko ang bahagi ng Pedro Hill. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Tuesday latest! After ng successful run ng GMA Afternoon Prime Series na You're My Favorite Song, sasabak sa panibagong project sina Sparkle Stars Caprice Cayetano at Clifford. Magsasama ang Cap Ford sa upcoming family drama na A Million Dreams. Chika ng dalawa, excited na sila lalo't makakatrabaho nila ang ilan sa mga bigating bituin sa industriya. Gaya ni Camille Prats na balik Afternoon Prime matapos magpahinga sa acting. Instant reunion naman ang show para kina Caprice at Gabby Eigenman na nagkasama na sa dating projects. Reunited din si Gabby sa kanyang Encantadia Chronicle Sangre co-stars na sina Angel Guardian at Diana Zubiri. Parte rin ng A Million Dreams sina Juancho Trevino, Vanessa Del Moral at Lauren King sa direksyon ni Hil Tejada. Excited na po ako. Nakakatuwa po na family drama po ang show po namin ngayon. Unique po talaga yung story niya at kanya-kanya pong storya ang meron ng bawat characters. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng show na to. Halos lahat po kayo, first time ko pa pong makatrabaho. So that makes me more excited pa po. Dahil nananatiling mataas ang presyo ng produktong petrolyo, magkakasa ng panibagong tigil pasada ang grupong Manibela. Ayon sa kanilang Facebook post, gagawin ito sa susunod na Lunes, August 10 hanggang 12. May kasama raw silang iba pang transport groups pero hindi nila idinitalye. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit, sinabi ni Manibela Chairman Mar Balbuena na posibleng hindi nila ituloy ang tigil pasada
kung pagbibigyan ang hinihiling nilang provisional o pansamantalang taas pasahe. Sabi ni Valbuena, kailangan na ng mas permanenteng solusyon dahil matagal nang nahihirapan ang mga tsuper. Kaya bukod sa provisional fare hike at pagpapababa sa presyo ng produktong petrolyo, nananawagan din sila sa LTFRB na bigyang konsiderasyon ang naunin nilang petisyon na 2 pisong taas pasahe. Hindi po natin sinasabing sapat na ito pero kahit papaano po ay makakatawid. Kulang pa rin pero alam naman natin na sobrang laki naman yung hiningi natin. Yung piso nga lang po ay binawi pa. Ano pa po kaya yung mas tataas pa po rito? Mga hindi pinapayagang gastos, kulang-kulang at hindi tugmang mga halaga at petsa sa mga dokumento. Ilan lang yan sa mga pinunto ng Commission on Audit State Auditor Roderick Wamil sa impeachment trial tungkol sa liquidation at accomplishment reports ng Office of the Vice President sa paggamit ng confidential funds. Balitang hatid ni Joseph Moro. Umupong testigo para sa Day 11 ng impeachment trial si Roderick Wamil. Ipinakita sa paglilitis sa mga acknowledgement receipt na ipinasa ng Office of the Vice President sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Fund Audit Unit. Isa sa mga ito nakapangalan sa isang Mary Grace Piatos. So ina-acknowledge ng isang Mary Grace Piatos na tumanggap siya ng magkano? Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, close and open parenthesis, medicines. Pero hindi lamang si Mary Grace ang may apelyidong Piatos. Meron ding isang Renan Piatos na tumanggap ng lampas 100,000 pesos dahil sa pagbibigay umano ng impormasyon. Pinirmahan niya ang acknowledgement receipt noong December 27, 2023 na hindi pinayagan ng COA dahil ang perang sinabing ginamit para doon ay para sa December 2022. Bukod sa kanila ay may mga prinisenta rin na iba pang tumanggap ng confidential funds tulad ng isang Miko P. Harina na nakatanggap ng 295,000 pesos bilang bayad sa mga supplies. Meron ding Janice Marie Revilla, Patty Ting at Andy Lim. In the name of Odi or Andy C. Lim for 50,000 pesos. Andy Lim. Kanya ko pala hindi mabasa. Andy Lim. Para kay Andy Lim. 50,000 pesos. Ang date, 12/21/2023. Yung date of payment po, December 27, 2023 is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement. Kung merong andilim, siguro dahil Objection, pikit. Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown Your in the Honor, document I'm just reading. It itself. says here. And No, counsel Your Honor. can it says andilim. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Pikit. I was gonna say, kanya siguro madali. May pikit ang mata. Counsel for the panel of prosecutors, I think you know what the counsel for the respondent is talking about. Yes. Kindly proceed accordingly. Nang sumahin daw ito ni Wamil, lumabas ng halagang nakasaad sa acknowledgement receipt sobra sa nakalagay sa accomplishment report ng OVP. Magkano ba ang binigay na confidential funds? Based on the documents submitted to ICPAO, 125 million pesos po. May discrepancy. Hindi tugma, 150,000 na butal. Based on the documents po, yes, may discrepancy po yung acknowledgement receipts and the accomplishment report. Ang mga acknowledgement receipt tulad halimbawa ng pinirmahan ng isang Mary Grace Piatos ay ebidensya ng prosecution sa Article 1 o yung umano'y hindi wasang paggamit ng lampas 600 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang confidential fund ay pondong inilalaan para sa confidential expenses gaya ng surveillance activities, pagbili ng impormasyon, pagbibigay ng rewards sa impormante, pagbabayad sa safe houses. Ayon kay Wamil, nakitaan niya ng mga paglabag sa mga alituntunin ng COA ang dalawang tanggapan sa liquidation ng confidential fund. Gaya ng hindi pagbibigay ng specific o tiyak na confidential activity, hindi nagtutugbang petsa ng dokumento, kulang-kulang ng liquidation documents at iba pa. Pinakita sa iyo ang isang physical financial plan which you said is a faithful reproduction of the submissions. And this is now being shown on the screen. Ano
Ano-ano ang observations mo dito sa Fiscal and Financial Plan approved on December 13, 2022? Hindi po siya compliant to the joint circular dahil yung first column, which is the programs, activities and projects, hindi po in-indicate nung OBP yung kanilang specific confidential activities na kanilang paggagamitan ng confidential fund as required under item 4.2 of the joint circular. Isa rin sa binanggit niya ang 125 million pesos ng Office of the Vice President para sa huling quarter ng 2022 na ginastos sa loob ng 11 araw. Bakit mo napansin itong period na to? Napansin ko lang naman po yun kasi yung kanilang cash advance based on the fiscal and financial plan po supposedly is for the whole fourth quarter of 2022. Pero based on this document po, na-disburse lang siya from December 21 to 31, 2022 or around 11 days. May mga dokumentong pirmado ng BICE gaya ng Physical and Financial Plan at Accomplishment Reports. Kaninong signature itong nakikita natin dito? Ito po ay signature ni Vice Presidente Sara Duterte. At anong ibig sabihin under your circular ng attested? Ang ibig sabihin po ng attested ay kanyang kino-confirm at bine-verify na yung contents ng certification na ito ay totoo. Para sa prosecution, ebidensya ito laban sa Vice Presidente. Under the direct supervision of the signatory, and the signatory is the Vice President Duterte herself. It's clear that the Vice President had a direct hand on this. She signed it off, no? Not just the use, but the way that it was liquidated. Hindi sang-ayon dito ang depensa. Yung mga dokumento na yan ay kinailangan dumaan sa isang proseso, dumaan sa approval. As to the malfeasance, that's for them to prove, no? At sa atin, that's for us to also disprove, diba? So we will find out in the coming days. But again, as the COA representative said earlier, their audit is limited to just compliance with the joint circular. Nothing further than that. Matapos makita ang mga paglabag, nagsumite raw ang OVP ng revised accomplishment report. Pero may nakita pa rin ilang gastos na hindi pinahihintulutan. Based on this document po, some of the line items as presented po na confidential expenses ay hindi among the allowable expenses under item 4.8 of the joint circular. Yung provision of medical and food aid for 40 million pesos at yung payment of incentives or traveling relative to confidential operations na 10 million pesos. Nakita rin ng COA na ginamit ang confidential fund pambili ng lamesa, upuan, computer, pero wala raw resibo kundi acknowledgement receipt lamang. May napansin din siya sa petsa ng ilan sa mga ito. Napansin ko na some of the payments were dated December 2023. Which is beyond the scope po nung covered ng kanilang cash advances. And yun nga po, katulad nung nasabi ko kanina, may mga payment of rewards po sila. Either in cash, in medicines, and in various goods. Pero wala na po silang sinamit na any document na support or evidence, document evidencing the success of the information gathering activity on account of the information given by the informer. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA News. Para sa House Prosecution Team, naipakita nila sa impeachment trial kahapon na winaldas ni Vice President Sara Duterte ang confidential funds ng kanyang opisina. Ito'y matapos tumistigo si State Auditor Roderick Wamil na nakitaan niya ng mga paglabag sa alituntunin ng Commission on Audit ang pagliquidate sa confidential funds. Kulang-kulang din anya ang mga dokumento kaugnay sa liquidation at may mga hindi nagtutugmang petsa. Pero para sa Duterte Defense Team, wala namang bago sa ipinisinta ng prosekusyon kahapon dahil lumabas na ito sa mga nakaraang audit ng COA. Pina-identify lang naman sa COA kung ano yung kanilang naging findings. So kumbaga, nothing that we haven't read before. No, I think ang hindi lang nasasagot ng COA pa sa ngayon is ano yung nangyari after ng mga findings nila. Madali ang ginastos, hindi tugma-tugma yung dates at hindi tama yung kanilang binigay na mga documentary evidence. Klaro, nung binigay po sa kanya itong pera na to, pinagkatiwalan ng taong bayan, hindi po niya ginamit ng husto at maayos.